eksperto sa pagbubudol. Okay, anyway. Nasaan na ba ako? Dinagdagan nila yung boto ni Marcos para dumikit sa boto ni Inday Sara. Kasi kung 24 million lang si Marcos at si Inday Sara 32 million, hindi siyempre lahat tayo doon nakatingala kay Inday Sara. Sa yung leader natin, siyempre matakot si Kokak mawala sa pasyo. Nakita niyo yung lumalakad na parang ganyan-ganyan. Halika. Diba? So, nandito tayo ngayon. Gusto natin bawiin yung mandatong dinistronger nila. Diba? At ibigay natin sa totoong halal na taong bayan. Kaya sila Sara, diba? So, hindi ko tatagalan kasi marami pa kami magsasalita. Itong blackboard kanila, blackboard ba yan? Screen. Luha daw. Ano ba yung luha ang gagamitin natin sa data? I beg to disagree. Huwag natin gamitin ang luha para lumaban. Gamitin natin ang tibay ng puso natin, determinasyon para tumayo, manindigan, lumaban at manalo para sa ating sambayan. Daman kailangan natin mga kababayan, hindi luha, baguhin natin yan. Hindi tayo iiyak, tatayo tayo, lalaban tayo para manalo, makamit natin ang maayos, maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Alam ko karamihan sa inyo dito, nanay, marami kayong pamilya. May pamilya kayong nainyo sa Pilipino. I stand corrected. Pasensya na natin, Bisaya niya ako. Hindi ako Tagalog. May mga anak kayong kalimat sa Pilipinas. Naramdaman ko yung pangungulila ninyo. The best that we can do is give them the best future we can aspire for. Di ba? Kaya nandito tayo. So pagkatapos nitong ating event, ano gagawin natin? Kailangan paglabas natin dyan, maisog pa tayo kaysa pumasok tayo rito. Di ba? Kailangan mapalayas natin yung kukat, yung bangat. Nandidistronger nila yung kanilang mandato. Wala silang karapatan na manatili dyan. So, hindi na po magtatagal. Marami po magsasalita. Kanya-kanya tayong perspektiba. Basta ang gusto ko mangyari, magkaisa tayo. Dito sa ako, alam ko. Alam ko yan, nararamdaman ko yan ng mga kampanya ko rin. At sa mga hindi bumoto ko sa akin, maraming salamat. Salamat sa inyo ng personal. Yun lang ang gusto ko mangyari. Mga kababayan, sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa social media, hindi lang po dito sa Hong Kong, buong mundo, pagkaisa po tayong lahat, bawat Pilipino. Dahil buhay, kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mag-isang honest election at isang taong may determinasyon. Attorney Blanco! At syempre, talagang tunay na maiso. Yan ang sinasabi, may panindigan. So, proud Duterte! And next to our guest speaker. Oh, wala na. Nagbigyan ko kayo na wala. Okay, our Vice President for External Affairs, Asian Center, Philippines Strategic Studies Institute. Let's welcome our guest speaker, Professor Ana Lintong. Isa din itong maiso. Yes, no other than Professor Ana Malindog Uy. Ang magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo, mga taga-Hong Kong? Ako po'y bumabati at ako po'y nandito para makiisa sa inyo sa ating laban para sa kabutihan ng ating bayan. At maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin at pagbibigay niyo sa akin ng oportunidad
na tumayo dito sa inyong stage at ako po'y magbigay ng konting mensahe para sa ating mga kababayan. Una, maraming issues na dadalhin ng mga speakers natin ngayon sa araw na to. Pero po ako, isa lang ang hihilingin ko sa ating mga kababayan. Pagdating po sa international na level or tinatawag natin foreign policy, ako po hindi naniniwala at hindi sumasang-ayon sa isinusulong ng ating gobyerno ngayon at ng ating presidente, well, si Lilia. Ngayon, ang ano po natin is huwag po nating hahayaan ng ating bansa ay mauwi sa gera. Pero ang tanong po, okay, huwag tayong susunod dun sa foreign policy niya or matutupok tayong lahat dito. Kahit kayo na nasa Hong Kong, at the end of the day, may mga pamilya kayo na nasa Pilipinas. Tama? Okay, tama. So, ibig sabihin, kung ayaw ninyong magpatuloy ang isang foreign policy that's very beholden to the United States, we need to do something. Tama? Okay. Alam niyo na yun kung ano ibig kong sabihin. Kaya nga sabi ko ng June 30, sa isa pang may rally, na nandun yung iba sa inyo, malapit na. Diba? Malapit na. Malapit na. Pero, ang kahulugan ng malapit na, ay nasa kamay nating mga Pilipino. Huwag na huwag nating hahayaang mauwi sa gera ang Pilipinas. Iisa lang ang bansa natin at iisa lang ang uuwian natin. Tama? O sige nga, isigaw nyo nga, maisog, waray ako pala ha. Ako'y waray. So I'm from the Region 8. So may mga waray dito na binabati ko rin. Sino mga waray? Okay, sigaw nga natin muna. Maisog! 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 Maisog na sa pa! Duterte! 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 Maraming salamat! At sana nga po ay magkaisa tayo. Alam ko na may marami pang Pilipino dito sa Hong Kong na kailangan natin hikayatin. Kailangan natin magkaisa. We need to be united if we want to fight. Because we cannot fight if we are disoriented. And we cannot fight if we're not united. So ang pakiusap ko rin sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong, kasi kanina nakapag-usap kami ng ilang mga organizers nyo at ilang mga leaders nyo dito, na medyo kailangan natin i-unite ang Hong Kong force. So nakikiusap ako sa inyo, reach out to the other forces, reach out to ating mga kababayan, at we have to be united if we want to fight. We need that. Okay? So maraming salamat, hindi ako magtatagal kasi supposedly, dapat suporta lang ako dito, support lang, support. Pero since nabigyan ako ng pagkakataon magsalita, maraming salamat. At huwag na huwag nating hahayaan ang Pilipinas na mauwi sa gera. Kapit lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Professor Sara Alindog o Nahilog ko. Talaga, huwag malindog, mahirap yun. Ana malindog, uy po, malindog ng alindog ha. Malindog, yun. At siyempre, ito na pinakaintay ng lahat. Handa na ba kayo? Oh, tumahimik at makinig. Tumutok tayo sa ating screen. Siyempre, ang ang kumpas ng ating former President, Tatay Digong. Yan. Former President Rodrigo Roa Duterte. I wish you a peaceful rally. Sana matulungan tayo prayer ng Diyos. Ang hinihingi na naman natin bayan natin peaceful and progressive.